Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung bagong flagship fan edition ni Samsung, which is Samsung Galaxy S23 FE. So itong device na to ay pumalit sa previous na fan edition ni Samsung, which is Samsung Galaxy S21 FE. So 2 years bago po nagpalit si Samsung ng bagong fan edition at eto na nga yun. Kaya isa-isahin po natin kung ano ba ang meron dito sa device na to. Pero bagong lahat, pa-like and pa-subscribe muna ng aking YouTube channel para updated po kayo sa mga latest videos na i-upload ko. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin. Let's go! Ang Samsung Galaxy S23 FE ay nag-launch ng October 9, 2023. Then, meron siyang dalawang variant, 128GB 8GB RAM and 256GB 8GB RAM. For the SRP naman niya, kapag 128GB 8GB RAM, ang SRP niya ay 36,990. For 256GB 8GB RAM naman, ang SRP niya ay 39,990. Available color naman niya ay purple, graphite, cream, at mint. And then, itong hawak ko ngayon ay color purple na naka 128GB 8GB RAM. May kita nyo na manipis pa din ang box niya. Same sa box ng mga S23 series. For sure, inside the box pa din ay cable na lang. Tara, buksan natin. At ito na nga, inside the box ay C2C cable na lang. Then itong mga manual guide and SIM injector. Ito na, nafe-feel ko na ang Samsung Galaxy S23 FE. And wow, ang ganda-ganda talaga niya. Malayong-malayo na sa design na pinalitan niya na previous model na Samsung Galaxy S21 FE. Bakit nga ba nagkaroon ng light edition ang S23 series or para saan bakit may fan edition si Samsung? Dahil para sa mga naghahanap na device na flagship features with affordable price. So madami sa iba gusto ma-experience ang flagship features. Kaso hindi kaya yung price. That's why nag-release si Samsung ng fan edition or light edition ng mga flagship phone. Kaya sa mga naghahanap dyan ng flagship features with affordable price, itong Samsung Galaxy S23 FE yung tamang-tama para sa inyo. So ano nga ba ang mga features nito? Isa-isahin na natin. Ang Samsung Galaxy S23 FE ay may tatlong key improvement. First, yung kanyang premium design and display. Second, the enhanced camera. And third is powerful performance. Unahin natin sa kanyang design. As you can see, hindi pa din tinipid ni Samsung ang design ng Samsung Galaxy S23 FE dahil napakaganda at napaka-premium niyang tignan. Hindi pa din nawala ang floating camera design niya na same sa mga S23 series at ang kanyang premium metal finish na talaga namang nakakadagdag ng pagka-premium ng device. Ang pinagkaiba niya na napansin ko lang sa S23 series ay glossy ang kanyang back glass panel. Unlike S23 series ay matte. At ang kanyang thickness na mas makapal dahil ang Samsung Galaxy S23 FE ay naka 8.2mm thickness while S23 series is 7.6mm thickness. Kaya naman ang masasabi ko sa device na ito, sa presyo niya ay tamang-tama lang yung pagka-premium na kanyang design. mafe-feel mo talaga na para ka na ding gumagamit ng S23 series. Pagdating naman sa kanyang durability,
Ang Samsung Galaxy S23 FE ay naka-solid exterior dahil naka-strong metal frame aluminum ang kanyang gilid at naka-corning Gorilla Glass 5 naman sa kanyang likod. Kaya if ever mabagsak mo itong device na ito ay hindi na siya basta-basta madadamage or masira. Plus, if ever naman aksidente malaglag sa tubig, less worry kang dahil ang device nito ay naka IP68 water and dust resistant. And then, sa display naman niya, ang Samsung Galaxy S23 FE ay naka 6.4 Full HD Plus Dynamic AMOLED 2x display na naka 1000 nits brightness. Imagine, ang ganda at malinaw ang display na ginamit sa kanya. Itong display na gamit sa kanya ay yung pinakamalinaw na display ngayon sa market. Same sa ginagamit ng mga S23 series. Kaya naman kung ikaw mahilig manood ng mga videos or movies, ay talaga namang may enjoy mo itong Samsung Galaxy S23 FE. Mafe-feel mo na talaga na para kang gumagamit ng S23 series. Kahit na ikaw ay gumagamit ng device, direct sunlight, kitang-kita mo pa din ang screen display ng device na ito. Hindi mo na kailangan takpan ang phone mo. Additional pa niya ay meron siyang Vision Booster technology na kung saan automatic niyang mag-a-adjust ang color contrast depende sa lighting condition para mas makita mo ang screen display kahit maliwanag o madilim na lugar. Hindi mo na kailangan mag-adjust pa. Punta naman tayo sa kanyang camera. Ang Samsung Galaxy S23 FE ay mas pina-enhance ang camera lalo na sa gabi. Ang main camera ng Samsung Galaxy S23 FE ay naka 50 megapixel OIS dual pixel camera with f1.8 aperture. Then sa ultra-wide camera naman ay naka 12 megapixel with f2.2 aperture lens. And sa third camera naman, which is telephoto camera, ay naka 8 megapixel OIS face detection autofocus with f2.4 aperture lens. And sa front camera naman niya ay naka 10 megapixel f2.2 aperture lens. So isa-isayin natin ang use ng bawat camera. For main camera, yan yung nasa gitna. Yan yung kung gusto mo mag-take ng high resolution photos using 50 megapixel. Then sa ultra wide camera naman, ginagamit yan kung gusto mo naman mag-take ng mas wider shot up to 123 degree. Then sa pangatlo naman ay yung telephoto camera. Ito naman ang responsible sa pag-zoom up to 3 times optical zoom ang kaya niya na hindi mababago ang quality or detail pa din kahit naka-zoom dahil mismong lens ang mag-a-adjust para mag-capture sa mas malayong subject. Kung digital zoom naman ay kaya niya hanggang 30 times zoom. So since na flagship camera technology ang ginagamit dito sa Samsung Galaxy S23 FE, ay expect nyo na kapag kumuha kayo dito ng photos ay mas more detailed, mas quality photo yung mas makakapture mo using 50 megapixel camera or kahit pa sa selfie camera na kahit i-zoom mo or i-crop yung photos na nakuha mo ay syempre detailed pa din siya. Kahit sa gabi ay kaya mo makapag-selfie ng portrait mode ng mas brighter, mas vibrant, and detailed selfie photos dahil na din sa kanyang flagship camera sensor. Additional pa natin na may detail enhancer siya kaya naman hindi kayo magsisisi dito kahit mag-take ka pa ng picture sa gabi. Before kasi ba camera lang meron ang nightography, ngayon ay meron na din sa selfie. So huwag nyo kalimutan i-open ang night mode. Kaya naman kung ikaw ay hanap mo malinaw at magandang pan-take ng picture even low light condition na gamit flagship camera na mura lang, itong Samsung Galaxy S23 FE yung tamang-tama para sa iyo. Kahit pala sa video nito dahil flagship camera ito, kaya niya makapag-record up to 8K video recording. Kung gusto mo naman ng smooth recording up to Ultra HD 60 frame per seconds naman siya. Kaya naman enjoy na itong device na ito at mas ma-appreciate nyo na ang camera kahit sa pag-record ng videos. Magbibigay na lang ako ng sample shot
makukuha mismo dito sa Samsung Galaxy S23 FE. Punta naman tayo sa kanyang performance. Ang Samsung Galaxy S23 FE ay naka Samsung Exynos 2200 4nm chipset processor at naka octa-core 2.8 GHz naman ang kanyang clock speed. Kaya naman mas powerful ang kanyang processor ng 10% for the CPU and 25% naman sa kanyang GPU. Kaya kung ikaw ay mahilig sa gaming, ay mas may enjoy mo na itong Samsung Galaxy S23 FE dahil napaka-powerful nito sa gaming experience. Hindi itong maglalag at ang smooth na din ng kanyang performance. Hindi ka na din magwo-worry sa init ng device na ito dahil naka 3.5
9 times na mas larger na ang kanyang vapor chamber para itong ma-maximize ang heat control. Hindi mo na mararamdaman ng init sa device kahit naglalaro ka ng matagal. Mas may enjoy mo pa ang paglalaro dito dahil merong siyang tinatawag na ray tracing GPU. Mas realistic na yung graphics and then nilalaro mo dito sa device na ito. Kaya masasabi ko talaga na goods at super recommended ito sa games kahit high graphic games pa yan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng flagship gaming performance, itong Samsung Galaxy S23 FE yung tamang-tama para sa inyo. Isa din sa naging advantage nito sa device nito ay mapagmamalaki ko ay yung kanyang support para sa software dahil itong Samsung Galaxy S23 FE ay kaya mag-update up to 4 years para sa software update and 5 years naman para sa security patch. Imagine kahit tumagal ng 5 years itong phone mo ay hindi siya mahuhuli pagdating sa update ng operating system. So, hindi siya agad-agad maluluma, makakasabay ka pa din sa mga latest features and application in next 5 years. So, yun lahat ng naging key improvement ng device na ito. Ipapap ko na lang sa screen ang full specification niya para sa mga info na hinahanap nyo pa sa device na ito. Kung ikaw, ano masasabi mo sa device na ito? Comment ka lang below para malaman natin ang feedback dito sa device na ito. Maraming salamat sa panonood. By the way, my name is Jomari Villamero. Kung ikaw ay may inquiry sa device na ito, contact me na lang dito sa Messenger or Viber. At kung di ka pa nakasubscribe, pa-like and pa-subscribe na lang ang aking YouTube channel para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. So, maraming salamat. Bye-bye!